Nako, ito mga kababayan, NBI Director Melvin Matibag hinamon si dating congressman o yung mga congressman ng mga DDS, itong si Jing Paras, kaugnay umano sa honey trap para kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasama niya dito si Congressman Lipiste, mga kababayan, ano? Ngayon, eto, hinahamon ngayon ni NBI Director itong si dating Congressman Jing Paras, mga kababayan. Grabe, no? Mga DDS talaga, ang galing, no? Galing talaga magtanim. Pinagmanaan nila kay Digong talaga yun, tanim ebidensya, no? Ngayon mga kababayan, ito, pakinggan natin to. The story is, nahuli yung, gamitin natin yung alias Ken, yun na yung ginamit ng media. Si alias Ken, ito yung talent manager na nahuli na may dalang 5 kababaihan sa entrapment and rescue operation. Itong talent manager na to is nasa radar na ng NBI NCR for a long time, na ang trabaho nga is nagdadala ng mga kababaihan for prostitution. Hindi lang pati lalaki. At ang mga customer niya, base dun sa listahan sa telepono niya, medyo malalaking tao. So hindi lang pala babae, may kasama pa lalaki. Nako. Nung unang initial na lumabas yung balita, ang akala ng ibang nag-cover is yung 5 na yon ipapain kay ES Ralph Recto. But hindi po. Ang nangyari doon, they were rescued on a separate entrapment operation. Kung saan may pag-uusap, pinadala yung video, pinadala yung pictures ng mga babae, nang ang kausap na hindi niya alam ay ang NBI operative na ng NCR. So nung nasa loob na sila ng kwarto ng hotel, 5-star hotel, at inabot na yung mark money na bilang bayad doon sa transaksyon, pagkatanggap niya ng pera, naka-body worn cameras naman po lahat ng operatives namin noon, in-inform na siya na arrested for human trafficking dun sa dala-dala ng babae at nirescue ng babae. Joint operation po ito ng DSWD. Ganun po kami mag-operate sa NBI pagka human trafficking. At in-interview na, nung ini-interview na, tumatanggi pa rin itong si alias Ken na tumanggap siya ng pera o may human trafficking. And during the course of the interview, nung naiipit na, biglang lumabas na yung istorya na ang exact words, meron po ba itong kinalaman dun sa plano naming character assassination kay Senator Ralph Recto. Senator pa yung ginamit. So na-alarma na yung mga investigador namin. Tinawagan ako, in-inform ako na, sir, may binabanggit po dito ganito, kunento na nga. Sabi ko, palalimin nyo na investigasyon. Oo, kasi mga Krin, nabanggit dito, actually, parang natakot yung babae. Diba? Parang hindi niya kasi alam kasi syempre pag human trafficking, siguro pag ikaw yung babae, hindi mo iisipin, di ba? Most probably kasi talaga dito yung pimp, yung pimp sa human trafficking. So, kaya siguro at that time, hindi alam ng babae, bakit kami hinuhuli? So, since siya'y parte no magiging honey trap against Secretary ES Ralph Recto, yun yung nabanggit niya na, ba't kami hinuhuli? Ito ba'y tungkol sa gagawing character assassination? Diba? At sa course ng investigation, inamin na nga, doon na nga umamin na meron talagang plano na, may plano talaga na gawan ng istorya. Ang plano po ganito, gagawa ng istorya si ES Ralph Recto na yung istorya ang gagawin, mag-a-affidavit, 4 na babae, gagawa ng affidavit, at magpapile sila ng complaint sa piskalya, at pagkatapos mag-file, ipipress con. So ano ibig sabihin? Gagawan lang talaga ng istorya na paninira para sirain lang yung pagkatao ni Executive Secretary. Grabe, no? Subiruin nyo yan. Ang dumi pala talaga nila gumawa ng mga kababayan, para lang masira yung isang tao. Biruin nyo yan. Ika nga sabi hindi nila kinaya ang administrasyon pabagsakin. Ngayon na naman, yung mga sekretary naman ang kanilang tinatarget. Katulad doon nito, si Ralph Recto, taga Batangas. Sangkot, di ba? Dito, si Leandro Libiste, mga kababayan. Ang masaklap dito, isa lang silang lugar. Batangas. Di ba? Baka may plano. Di ba? Hindi natin alam. Bakit? Pero mga kababayan, ang tanong ngayon dito, wala na ho dito si Solar Boy. Mga kababayan, ang daming kakaharapin ni Solar Boy. Mga kababayan, mga kababayan, pag uwi niyan dito sa Pilipinas, daming kakaharapin yan.
Wala eh, nasa Hong Kong ata. Etong si Solar Boy, kasama yung kanyang mama. Kasama si Senador Loren Legarda. Mga kababayan. Abangan natin yan. At ang involved dito, binanggit So again mga clear, kasi yung una, katulad niya, sabi niya, ang daming nag-isip na talagang papainan ng babae si E.S. Recto, si E.S. Ralph. At yun din yung naisip ko noon. Di ba? Yun din yung naisip ko noon. Na gano'n na mangyayari. Pero hindi pala. Gagawa lang talaga ng kwento, parang, siguro parang Maleta Boys style. I-rehearse, practicein, itong kwento, pag itong tanong, itong sagot, paid witnesses. Naku. Di ba? Para makapanira. na nga si Congressman Jing Paras na siya yung nag-gather nung usapan na ito, May 26 pa nagsimula, nagkaroon ng meeting July 11, 15 at 26. At ang nagbanggit ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jing Paras na siya ang magpipinas ng gastos. At meron ng kasamang 4 na abogado na naghahanda ng affidavit supposedly nung 4 na babae. So Grabe, no? Nakahanda na pala lahat. Talagang, dito na talaga ako naniniwala na masama talaga, mga kababayan. Ang masamang balak, hindi talaga magtatagumpay, no? Hindi talaga. Ano mang masamang balak yan, darating ang araw, mahuhuli at mahuhuli. Yun na nga. Buti, hindi na tuloy, hindi nagtagumpay. Nasa wata agad. Ngayon, eto na. Abangan natin sila. So yun po yung nangyari dyan. Ganun po yung pangyayari. At sa ngayon po, ang status niyan, yung human trafficking, it's already been filed. That's why nakakulong pa rin po hanggang ngayon yung ating tinatawag na si Elias Ken. Yun naman pong sa kaso po nila Kong Jing Paras at Kong Libis. Okay, syempre mga clear, kasi yung babae usually sa human trafficking, hindi sila nakakasuhan kasi sila yung lumalabas na victim. Okay? Sa ating inimbestigahan, dun sa issue na yan, dapat po dumalo sila nung Thursday, hindi po dumalo, nagpadala ng abogado, may sulat, at pinatawag na lang po ulit natin sila sa 11. At yesterday, yung 4 na abogado po na na-identify, na involved dito sa scheme na to, sa plano na to, ay amin na po pinasapina to appear on us on Friday. Identified na po namin yung mga lawyers at we have the testimony at meron po tayo iba pang mga ebidensya. Yun po yun. Sino po Yan, may mga ebidensya talagang pinanghawakan yung NBI. Mga kababayan. sino po yung mga 4 na abogadong yun? Huwag po muna natin banggitin. Tanong niyo po kay Atty. Dino. Marunong po bang kumanta? Hindi, ako lang, i-describe ko na lang. Malaking law office to. Ang mga kliyente nila, mga personalities din na malalaki. Ang problema, yung 2 abogado na involved, kilala na. At senior partners na, actually name partners. Yung 2 naman, yun ang kawa-awa, bagong abogado. So malalaman po natin by next week. Ako po, hindi ko lang muna sila I'm giving them the opportunity. Alam mo mga ka-clear pag ito talaga na ituro, kasi alam mo, itong 4 na abogado na to, kasi most probably talagang nakita na nila to, yung mga taong to, yung supposed to gagawa ng kwento. Kaya sila na, Kaya kay Jing Paras, ito na yung sinasabi, hindi mo kakayanin tibagin si BI Director Melvin Matibag. So ayan, abangan natin yan mga kababayan ha. Pero alam nyo, kung wala silang kasalanan, patunayan nila.